Praise the Lord. Yun po yung before and after. Amen? Before ay ganun din tayo, di ba? Balisa, maraming iniisip, walang direksyon ng ating mga iniisip kuminsan. Amen? Ewan ko, noon, marami tayong iniisip, pero walang katuturan yung mga iniisip natin. Amen? Para bang, sige, gusto kong matulog na maaga. Napakaaga mo ngang pumunta sa kama, no? Pero ang tanong, nakatulog ka ba? Wala kang ginawa kundi nagluro-ruro lang ng ganon, di ba? Pero glory to God ngayon, mga kapatid. Pag tayo po ay lalong-lalo na napuyat ka sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon, grabe po yung iba yung kalakasan, grabe po yung iba yung comfort na ibibigay ng Panginoon. Amen? Sino po yung nakakaranas nun, mga kapatid? Gusto ko lang malaman. Amen? Kahit ilang oras lang, grabe po yung kahimbingan. Kahit time bomb siguro, hindi ka magigising dahil sa lalim ng iyong tulog. Amen? So sa buhay natin, mga kapatid, mayroon tayong tinatawag na mga lumang buhay. Amen? At nangangailangan ito ng pagbabago. Sino po ang nangangailangan ng pagbabago? Ako, kailangan ko pa rin ng pagbabago. Habang ako ay nabubuhay dito sa mundo, ako po ay nagpapabago sa Panginoon. Amen? Walang humpay at walang hinto po yung ating hangarin na magpabago sa Panginoon. Alam po natin na meron tayong mga pinagdaanan sa buhay. At na-dilute po yung ating mga kaisipan, na-toxic ika nga, sari-saring poison yung naglason sa ating kaisipan, nung tayo po ay wala pa sa Panginoon. Amen? Kung titignan niyo po, ilang taon kayong nag-alaga ng mga sitwasyon ng kamunduhan bago ka makakilala sa Panginoon. Ilang taon yan, ilang habang panahon yan, na kung saan ay nakontrol ka ng mga makamundong bagay. Amen? Ika nga ay malalim na ang ugat nun. Baka sa isang puno, pag yan ay tinanim mo ng at lumipas, tumubo yan at lumipas ng mga ilang dekada. Ano kaya ang size ng kanyang ugat? Siguro napakalaki, ano po? Diba? Kung tatanggalin mo yan, hugutin mo yan, mahihirapan ka pa. Diba? Ganon na ganon po yung sitwasyon natin, mga kapatid. Noon tayo po hindi pa mananampalataya, tayo po ay napabilang sa kamunduhan na kung saan sari-sari pong mga adoption in the mind, adoption in our life na ayaw ng Panginoon, pero hindi natin alam yon na ayaw pala ng Panginoon. Amen? Kaya nga nung tayo po ay nag-decide na tanggapin siya bilang tagapagligtas sa Diyos ng buhay natin, para bang napakahirap, ano po, dahil maraming dapat na isuko sa Panginoon. Pero naniniwala ako, kung hindi tayo magdedesisyon na magbabago sa Panginoon, then hindi talaga mababago ang ating buhay. Pero glory to God, mga kapatid, sapagkat sa gabing ito, nagnanais tayong lahat na magbabago sa Panginoon. Amen? Tayo po tumayo at basahin po natin yung Romans 12, verse 2. Ilakas po natin. Ibigay po natin yung lakas natin na basahin ito. Bagamat common verse to sa buhay ng bawat isa sa atin, pwede natin basahin ang English at Tagalog. King James po. Yan. Basahin po natin mga kapatid, sabay-sabay. And be not conformed to this world, but be you transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Let us close our eyes, bow our head, and pray. Lord Jesus, kayo po ang nagsabi, Panginoon. Sa mga salitang nabasa namin, Lord, naniniwala kami, Panginoon, sa pagkabasa pa lamang namin, Panginoon, naroon na, Panginoon, ng iyong kapangyarihan na nangungusap sa buhay ng bawat isa sa amin na lungsaan, O God, yung naisin namin, Panginoon, na magbagong buhay. Katatagpuin niyo, Panginoon, at tutulungan niyo kami sa oras na ito, Panginoon. Ayaw niyo, Panginoon, na mangyari ang nais mo lamang, Panginoon, sa gabing ito.
At Lord, kami po nagpapasakop, kami nagpapakumbaba, at inaayaan namin, Panginoon, ang malayang pagkilos ng banal mong Espiritu, Panginoon. Lord, kung ano yung before namin, O God, let it be, Panginoon, na maganap, Panginoon, yung after nito, Panginoon. After ng gabing ito, Panginoon, na kung saan kami po ay tuturuan mo, kami, Panginoon, ay, Lord, bibigyan mo ng lakas loob, bibigyan mo kami, Panginoon, ng strong conviction, Panginoon, na kung saan susunod kami, Panginoon, sa bawat salita mo, Panginoon, dahil, O God, ang desire ng aming puso, Panginoon, ay magbabago sa iyo. Lord, sinabi mo, Panginoon, sa Psalm 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. The desires of our heart, Lord, nakikita mo, Panginoon, na nagnanais kami, Panginoon, na magbagong buhay, Panginoon. At hindi namin kaya ito, Panginoon, kundi sa iyo lamang, Panginoon. Lord God, posible ang bawat mangyayari, Panginoon, sa buhay namin sapagkat, Lord, kung isinuko namin ang ayang bubuhay, Panginoon, at nagnais kaming magbagong buhay, kayo, Panginoon, ang magbabago sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. Ayaw mo, Panginoon, na ikaw ay mapuri namin, masamba, madakila, mataas ang iyong dakilang pangalan sa aming kalagitnaan sa oras na ito. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Tayo po yung magsiupo, mga kapatid. Praise the Lord. And be not conformed to this world, but be you transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen? Gusto kong bigyan ng title ito ng Change Your Mind. Sabi mo lang sa katabi mo, change your mind. Is it possible to change our mind? Amen? When we want to change something which is being implanted in us, kailangan po natin ng operasyon. Amen? Literally, kailangan mo ng operasyon. Amen? Sino po ang nangangailangan ng operasyon ngayon? Pero masakit to, di ba? Operasyon eh. But, even in spiritual, mga kapatid, God can operate us. Amen? He can do operation for our life right now. Kung ikaw ay magdidesisyon na, Lord, sige po, operahan mo ang bawat parte ng buhay ko na kung saan ikaw ang mas nakakapatid, Panginoon, ng mga kamalian dyan, ng mga kakulangan dyan, ng mga bagay na ayaw mo sa buhay ko. Lord, umpisaan mo ko, Panginoon. Amen? Makikita natin, mga kapatid, kung ang sabi ng Panginoon, be not conformed to this world. Amen? Kung titingnan natin, ang bawat kataga nito, be you transformed by the renewing of your mind. It is a command of God. He is asking us to not conform to this world. Amen? And be transformed by the renewing of our mind. And we have to adhere to the acceptable and perfect will of God. Amen? Kung titignan mo na mga kapatid, ang salitang ito, nangangailangan tayo ng isang desisyon. Nangangailangan tayo ng choice. If you choose and decide to obey God, then ikaw ay nagkakaroon ng pakikiisa sa Panginoon upang ang bawat bagay sa buhay mo ay mabago. Sapagkat tayo mismo, mga kapatid, hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. But we need to decide na tayo ay magpabago sa Panginoon. Amen? Ang Diyos ang magbabago sa buhay natin sa magitan ng kanyang pagtuturo sa buhay natin. Amen? Sapagkat walang taong nabago ayon sa Panginoon kung siya mismo ay hindi nagsuko ng kanyang buhay sa Panginoon. Sa pagpapasakop mo sa Panginoon, pagsuko mo ng buhay mo, ito po yung nangyayari, mga kapatid. Dumadalo ka sa gawain, nagkakaroon ka ng learning about His Word, nalalaman mo yung salita ng Diyos, nalalaman mo yung puso ng Panginoon, nalalaman mo yung nais niya sa buhay ng bawat isa sa atin, nalalaman mo ang pamantayan niya, nalalaman mo yung tunay ng pagbabago. Amen? Wala pong taong nabago ayon sa Panginoon na hindi po siya nakarinig o nakaalam ng salita ng Diyos. Amen? Dahil ito po yung layunin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin, na tayo po ay mabago. Sinabi ng Panginoon, if you decide right now that not to conform to this world,
Ano ba yung makamundo, mga kapatid? Ano ba yung mayroon ang kamunduan na ito? Ano bang mayroon ang sanlibutan? Kung titignan natin, ang sanlibutan ay punong-puno ng kasalanan. Amen? Sa mundong ginagalawan natin, ito po ay polluted na sa kasalanan, mga kapatid. Amen? Sapagkat ito po yung namana pa noong unang panahon. Namana pa kay Adan at saka Eva yung unang kasalanan hanggang sa kasalukuyan at yung mga taong hindi pa talaga lubos na nagpapasakop sa Diyos, nagpapatuloy po yung kasalanan. Amen? Pero glory to God, tayo po na nakipag-isa kay Kristo, hindi na tayo haatulan sa kasalanan. Doon sinimulan ang pagpuputol ng Panginoon na tayo po ay magiging alipin sa kasalanan. Sabi ng Romans 8 verse 1, there is now no condemnation to those who are in Christ. Amen? Lahat po tayo na nakipag-isa kay Kristo, hindi na tayo haatulan sa kasalanan. Doon nagsimula ang pagputol ng Panginoon ng isang curse sa buhay natin. Amen? Yung pagmamana ng kasalanan na magiging traditional na sa buhay mo, magiging normal nang dumadaloy sa buhay mo, simula nung ikaw ay nagdesisyon na tanggapin ang Panginoon bilang tagapagligtas sa Diyos ang buhay mo, pinutol ng Panginoon. Kaya nga, napakahalaga sa buhay natin, ang desisyon natin sa bawat gagawin natin, mga kapatid, lalong-lalo na salita ng Diyos ang ating narinig. Kung didesisyonan mong sumunod sa salita ng Diyos, kagaya ng ating teksto, be not conformed to this world. Amen? Ano ba yung mundong ito? Ano ba yung kamundong ito? Ano ba yung sanlibutan ito? Ito'y punong-puno ng kasamahan. Ang sabi ng James chapter 4 verse 4, ang pagiging kaibigan mo ang mundo ay kalaban mo ang Diyos. Amen? Kung nandiyan ka pala sa kamunduhan, knowing it or not knowing it, kalaban ka ng Diyos. Amen? Kaya nga tayo, mga kapatid, inayaan ng Panginoon na humantong tayo sa tamang edad, tamang pag-iisip, upang ibigay niya ang kalayaan sa buhay natin. Amen? Nung tayo po ay wala pang kamangwang sa buhay, mga kapatid, wala pa yung pagbibigay ng Lord ng kalayaan. Amen? Nagsimula ang kalayaan kay Adan at kay Eva sa kanilang edad na ganoon dahil meron na silang sariling pag-iisip. At inayaan ng Lord na tayo po'y humantong sa tamang pag-iisip at tamang edad, sa Kanya pinagkaloob sa atin ang kalayaan. Kaya nga tayo po ay huhusgahan ng Panginoon pagdating ng tamang pag-iisip natin. Kaya nga nung hinain niya ang kanyang salita, narinig po natin at nabaliwala natin, mga kapatid, magsisimula siyang husgaan niya tayo sapagkat mayroon ka ng kaalaman, mayroon ka ng tamang pag-iisip na kailangan mong desisyonan kung susunod ka o hindi sa Panginoon. Amen? Kaya nga, kung titignan po natin, it's a choice sa buhay natin kung ikaw ay patuloy pang makikiayon sa takbo ng mundong ito. Amen? Ano ba ang takbo ng mundong ito, mga kapatid? Ito'y punong-puno ng kasalanan. Amen? Galing tayo doon sa mundong yun, mga kapatid, na kung saan wala na tayong ginawa kundi kalayawan, kamunduhan, panay, lust of the flesh po yung ating ipinapamuhay at ginagawa sa ating buhay. Amen? Which is ayaw ng Panginoon yung mga ganong bagay. Kaya kung titignan natin, babalikan po natin ang ating text, ito po ay nangangailangan ng isang pamimili natin. Isang desisyon na kailangan natin desisyonan upang sa ganon tayo po ay mag-uumpisang magbagong buhay. Amen? At magsisimula yan lahat, mga kapatid, sa magitan ng pagbabago ng ating mga kaisipan. Amen? Bakit? Bakit yung target ng Lord yung kaisipan natin? Sapagkat nung tayo po'y nabuhay sa kamunduhan, wala pa sa Panginoon, lahat na nag-gather ng ating mata, tainga, o anuman senses natin, ito ay napunta doon sa ating isip. Yung isip natin na nag-gather ng ating mga mata, tainga at senses natin, nung pinaniwalaan ng isip natin, ito po ay pumasok sa ating puso. Amen?
Kaya makikita mo, nung nandoon ka pa sa kamunduhan, sa araw-araw na lang ginawa ng Diyos na nandyan ka, at nakagather ka ng mga kamunduang bagay, napakakapal na yung kailangan i-deal ngayon ng Lord sa buhay mo. Amen? Dahil punong-puno ka na ng kasalanan. Amen? Pero ang Diyos, wala pong imposible sa Kanya, mga kapatid. Kailangan lang niya ang inyong kooperasyon, ang aking kooperasyon, ang ating kooperasyon sa Kanya. Amen? Kaya nga, yung ating text, kailangan po natin ng isang desisyon na sumunod sa Kanya upang tayo po ay mag-uumpisang magbagong buhay. Amen? Upang sa ganon, ang Lord ay mag-uumpisa sa buhay natin na tayo po ay baguhin niya. In what way? Naniniwala kayo mga kapatid, ang Kanyang salita, pag ito ay pinaniwalaan mo, nagkakaroon ng kapangyarihan sa buhay mo. Amen? Ang salita niya, hindi lang ito naririnig, pero pag ito ay narinig mo at pinaniwalaan mo, ang nagdesisyon kang sumunod, may kapangyarihan ang salita ng Diyos, tutulungan Kanya para ito po ay may apply mo sa buhay mo. Amen? Dahil ang salita ng Diyos, punong-puno rin ng pangako ng Panginoon. Pag ginawa mo yan, sinunod mo yan, ang resulta ay kaaya sa ating Diyos. At doon ka uumpisa ng Panginoon na magbagong buhay, mga kapatid. Amen? Bakit ang isip natin, ang unang-unang nais ng Panginoon, sabi ng Lord, by the renewing of your mind. Amen? Sabi niya, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip. Pagbabago ng iyong isip. Dahil batid ng Diyos ang mayroong ang isip tayo noon, nung tayo po ay nabubuhay pa sa kamunduhan. Amen? Ngayon na nasa poder na tayo ng Panginoon, nasa bakuran na tayo ng Panginoon, tayo po ay tuturuan ng Panginoon ng mga bagay na makalangit, na mga bagay na salita niya na kung saan, yan po ang magiging pamantayan ng buhay natin. Amen? Alalahanin natin, punong-puno ng lason ang ating isip, nilason ng kamunduhan. Amen? Pati ang ating mata, mahirap niya madistinguish yung tama at mali sapagkat nabulag, sabi nga ng 2 Corinthians chapter 4 verse 4, binulag tayo ng kamunduhan. Amen? Makapal na yung mata natin sa makamunduhan kaya hindi natin makita ang layunin ng Panginoon. Pero simula nung ikaw ay desisyon na sumunod sa Panginoon, ang Lord mismo ang magbibigay ng spiritual eyes at spiritual ears sa buhay natin upang sa ganon makita natin ang layunin ng Diyos at marinig natin ang layunin ng Diyos sa buhay natin. Amen? Siya ang tutulong sa buhay natin, mga kapatid. Kaya ako tinanong kanina sa bawat isa sa inyo kung tayo po ay nagnanais na magbagong buhay. Amen? Nagnanais ba tayo, mga kapatid? Meron po tayong pamimili na magbagong buhay? Amen? Kung nandoon po yung heart natin na magbagong buhay, the more na gusto ng Panginoon yun sa buhay natin. The more siya matutulungan tayo sapagkat nandoon po yung kooperasyon natin na makipagtulungan sa Kanya. Dahil ang layunin ng Panginoon ay magkaroon tayo ng pagbabago sa buhay natin. Tayo po ay makasunod sa Kanya. Amen? Kung nandoon yung heart natin na magpapabago sa Kanya, the more ang Panginoon natutulong sa buhay natin. Amen? Parang yung isang bata, gusto mong tulungan yung isang bata, pero ayaw namang siyang makipag-cooperate sa'yo, napakahirap tulungan. Ano po? Amen? Sabihin na natin, gusto mong akayin dito sa lugar na ito, pero ayaw naman niya. Gusto niyang palayo sa'yo. Amen? Ganon din po sa spiritual, mga kapatid. Kailangan ng Lord ang ating kooperasyon. Amen? Ang nais ng Panginoon ay tayo po ay mabago sapagkat alam niya, batid niya, na tayo po ay nalason ng kamunduhan. At unang-una yang babaguhin ng Lord yung ating kaisipan dahil dyan nag-register lahat ng ating mga nakikita, naririnig, nasasagap dito sa mundong ito. Amen? At yan ay magkakaroon ng kaliwanagan sa buhay natin na madidistinguish natin ang tama at mali kung mayroong kang salita ng Diyos. Amen? Sa salita ng Diyos lang tayo makakapag-distinguish ng tama at mali dahil ang salita ng Diyos ay katotohanan. Amen? Yan lang po yung paraan ng Diyos para tayo po ay malinis o malinisan ang ating kaisipan. Mabago ang ating kaisipan sa pamamagitan ng
salita ng Diyos. Amen? Sapagkat napulyot po yung ating sa isipan, marami siyang nasagap, marami siyang nakita, narinig, naramdaman, at pumasok yun sa ating kaisipan, at nung pinaniwalaan tayo, ito po ay pumapasok sa ating puso. Amen? Kaya nga, kung titingnan mo ang proseso ng Panginoon, nais niya na mabago tayo sa magitan ng ating kaisipan. Pag ito po ang ating nabago, yung ating kaisipan, pipick upin mo na lamang yung mga ayon sa Panginoon. Amen? Hindi kagaya noon, kung ano po yung nakikita mo, sige, register yan. Pinapaniwalaan mo. Amen? Dahil wala kang pamantayang katotohanan. Hindi mo alam yung tama at mali. Hindi mo alam yung katotohanan na salita ng Diyos. Kung kaya kung ano yung marinig mo, kung ano yung makita mo, ina-adapt mo sa buhay mo. Amen? Kaya nga, mahihirapan ang Diyos sa buhay natin sa haba ng panahon na kung saan ay napakarami po, napakakapal po ng block ngayon sa buhay natin na kung saan ay nais ng Panginoon na unti-unti niyang linisin yan sa buhay natin. Amen? Kaya nga, kung dinesisyonan natin na tayo po ay susunod sa Panginoon, uumpisaan tayo ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Pag inumpisaan tayo ng Panginoon, makikita mo ang proseso ng Panginoon. Amen? At yan ay sa mamagitan lamang ng kanyang salita. Amen? Kaya tignan po natin yung text kanina. Be not transformed or be not conformed by this word, but be transformed by the renewing of your mind. Amen? But be you transformed by the renewing of your mind. Magpabago ng kaisipan. Nais ng Panginoon na mabago ang ating kaisipan sapagkat diyan magsisimula ang mga bagay na nasasagap ng ating mga mata, nasasagap ng ating tainga. Amen? Na-adapt natin ang mga bagay-bagay kung ang ating mga nakikita na ngayon o naririnig ngayon ay salita ng Diyos, then matuturuan tayo ng Panginoon na pumake up yung ating mata at tainga ng mga bagay na karapat-dapat lamang sa Panginoon. Amen? Alalahanin natin ang sabi ng James chapter 1 verse 17, every good and perfect gift comes from above. Amen? Sabihin, lahat ng kabutihan ay galing sa Diyos. Amen? Lahat ng kabutihan. Pero yung kabutihan na yan, paano mo malalaman na galing sa Diyos? O ang kabutihan na yan ay tunay na kabutihan na yun ang nais ng Panginoon sa buhay natin kung hindi mo alam ang salita ng Diyos. Amen? Nung nandun pa tayo sa kamunduhan, wala tayong pamantayan sa salita ng Diyos, absorb na tayo na absorb. Ina-adapt natin kung ano-ano yung ina-adapt natin sa buhay. Amen? Kaya ngayon, tuturuan tayo ng Panginoon na sa magitan ng kanyang salita, dito tayo makakalaya, dito tayo uupirahan ng Panginoon sapagkat magkakaroon tayo ng pamantayan natin sa buhay. Amen? Sabi ng John 8:32, for you will know the truth, and the truth shall set you free. Amen? At malalaman mo ang katotohanan, at ang katotohanan nito ay siya magpapalaya sa iyo. Amen? Wala nang ibang magpaglalaya sa buhay natin, kundi sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos, mga kapatid. Amen? Kung if you want to change your mind, you can change your mind by the use of the Word of God. Amen? Yun lamang po yung ultimatum na pwedeng mangyari sa buhay natin, mga kapatid, na mabago ang ating kaisipan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen? Sapagkat tayo po ay bulag sa katotohanan, ngayon, binubuksan ng Lord ang buhay natin sa katotohanan at ipapaliwanag ng Panginoon ang katotohanan na galing sa Kanya upang sa ganun makalakad tayo na ayon sa katotohanan. Amen? So, magsisimula lahat ng ito sa ating mga kaisipan. Upang sa ganun, lahat ng paniwalaan ng ating kaisipan ay mag-register po yon sa ating puso. Amen? So, ito po yung natutunan natin sa salita ng Diyos. Nababatid natin ang pamantayan ng Diyos. Ito ngayon yung magiging pamantayan natin sa buhay. Unti-unti yan, mga kapatid. Amen? Hindi po biglaan. Amen?
kung ano po yung gaano kakapal yung nais ng Panginoon na tanggalin sa puso mo na balakid, aayusin niya yan, mga kapatid, unti-unti. Hindi niya bibiglain yan. Otherwise, masasaktan ka, mabibigla ka. Pero unti-unti po tayo natuturuan ng Panginoon. Unti-unti po tayong ihihil ng Panginoon. Unti-unti niyang aayusin ang ating puso. Unti-unti niyang aayusin ang ating kaisipan. Amen? Sa magitan ng salita ng Diyos. Kaya, ang lahat ng tao na nag-decide na sumunod sa Panginoon, at least nag-decide siya, mayroon na pong umpisa. Nag-umpisa na siya sa bagong buhay na nais ng Panginoon. Amen? Naniniwala tayo mga kapatid, lahat po tayo, may mga kahinaan tayo, nakukulang tayo, nagkakasala tayo, pero yan mga kapatid, unti-unti yan na mawawala sa buhay natin kung patuloy po tayo nagsusubaybay ng salita ng Diyos. Amen? Araw-araw mayroon tayong salita ng Diyos, araw-araw tayo po ay nasa gawain ng Panginoon, nagpapalakasan tayo. Ito po yung nais ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Amen? Kung minsan, napakahirap, nais mo magbagong buhay kaagad. Amen? May mga taong naghahangad na, Lord, change my life right now. Amen? Posible yun, mga kapatid. Ang Lord, kaya kanyang baguhin on the spot right now. Pero yung proseso tumatagal sapagkat ikaw ay hindi lubos na sumusunod sa Panginoon. Amen? Pero kung ikaw ay lubos na susunod sa Panginoon, walang imposible ngayon din. Ikaw ay mababago. Amen? Kaya nga tumatagal ang pagbabago ng isang tao dahil sa Kanya, hindi dahil sa Diyos. Amen? Dahil ang Diyos gusto niya mabago ka on the spot right now, pwede niyang gawin yon. Pero tayo, mga kapatid, tayo po yung nag-aantala ng pagbabago sa buhay natin. Bakit? Dahil kuminsan, hindi po tayo lubos na sumusunod sa Panginoon. Amen? Nais ng Panginoon sa buhay natin na tayo ay magkaroon ng pagbabago sa ating kaisipan. Amen? Pag nabago yan, mga kapatid, dito magsisimula ang bagong buhay natin. Amen? Bagong pananaw, bagong pag-iisip, bagong buhay ang idudulot ng bagong pag-iisip. Amen? Kaya, uumpisan tayo ng Panginoon sa magitan ng Kanyang salita. Wala nang iba, mga kapatid, kundi ang salita ng Diyos lamang ang magpapabago sa buhay natin. Amen? At salamat sa Diyos dahil napaunlakan natin ang Panginoon sa Kanyang paanyaya na siya po ay pagbuksan natin sa ating buhay. Amen? Ito na po yung umpisa ng pagbabago natin, mga kapatid. Back to our text, makikita po natin kung paano yung nais ng Panginoon, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen? Kung minsan, ito po yung nangyayari. Nababatid natin yung perfect will ng Lord. Ang perfect will ng Lord ay sa pamamagitan ng Kanyang salita. Amen? Pero, maraming beses sa buhay natin na hindi tayo makaantay ng perfect will ng Lord. Amen? Kaya tuloy, dahil sa ating pag-aasam, nananaig po yung sarili natin. So, ang nangyayari, nagiging permissive will po yung nangyayari sa buhay natin. Amen? Sabihin na natin, ang will ng Lord sa iyo, ang perfect will ng Lord sa iyo ay mag-antay ka. Amen? Dahil sa tamang panahon, ipagkakalob ng Panginoon. Pero hindi ka makapag-antay. So, ang gagawin mo doon, mag-shortcut ka, mananaig yung sarili mo. Dahil sa kakulitan mo, iaalaw ng Lord yon sa buhay mo. Ito po yung permissive will ng Panginoon. Pero, watch out for the consequence. Amen? Yung consequence, sasagutin mo. Dahil makulit ka, hindi ka makapag-antay, gusto mong manaig yung desisyon mo, gusto mong manaig yung sarili mo, iaalaw ka ng Panginoon. Pero nais ng Panginoon na manaig po yung perfect will. Ngunit, kuminsan sa buhay natin, dahil nananaig yung sarili natin, napupunta tayo doon sa permissive will. Amen? Pinipermit ng Lord yung sa buhay natin, inaalaw niya, dahil alam niya
natuturuan ka niya sa bagay na yon dahil mapilit ka na piliin po yung nais mo, hindi yung nais ng Lord sa buhay mo. Amen? Kaya makikita po natin dito, pag ikaw ay namili, permissive will ba o perfect will? Kung minsan ang mga tao hindi makapag-antay, sabi ng Habakuk 2:3, though it will tarry, wait for it, sabi ng Lord. Mayroong pag-aantala yan, pero mag-antay ka. Dahil batid ng Diyos kung ano yung tamang oras, tamang panahon niya ipagkakaloob sa atin. Lalo-lalo na yung mga hangarin natin sa buhay. May mga plano tayo sa buhay, mga kapatid. Pero alalahanin natin, ang Lord ang nag-a-approve na lahat ng ating mga plano. Pero kung minsan, hindi natin maantay ang Lord sa tamang plano natin sa buhay. Amen? Maalala niyo po yung kwento ni Abraham at saka si Sarah. Diba? Nung sila po ay pinangakuhan ng Diyos at sumunod sila, ang pangako ng Diyos ay sila ay magkakaroon ng mga anak. Amen? Pero dumating po yung point na nag-aantay sila ng mahabang panahon, 75 years sila nag-aantay. Amen? Lord, wala pa. Wala pa yung pangako mo, Lord. Amen? O sige, nag-shortcut na nga. Yung alila ni Sarah ay in-offer niya kay Abraham. Si Hagay, in-offer niya kay Abraham. So, nabuntis, nagkaanak, ito po yun si Ismael. Amen? Nag-shortcut sila, mga kapatid. Hindi sila nakapag-antay. Ngunit, inalaw ng Lord yun para turuan sila. Amen? At marami pong pagtuturo ang Panginoon sa buhay nila. Natuklasan nila na nagkasala sila. Amen? Hanggang muli ay nanumbalik sila sa Panginoon. Hanggang sa ang pangako ng Panginoon ay na-refresh sa buhay nila. At dumating po yung 99 years old na si Abraham nung dumating po yung unang anak. Ito po si Isaac. Amen? Mag-antay po tayo. Huwag natin pangunahan ang Diyos sa buhay natin. Amen? Antayin po natin. Darating sa buhay natin, mga kapatid. Tatawa si Kuya Manny. Dumating kasi sa buhay ni Kuya Manny na nagka-baby sila. Dahil yung po yung tamang panahon na sila po ay pagkalooban ng Panginoon ng baby. At ang baby na yan ay magiging servant ng Lord. Amen? At ang baby na yan ay siyang magiging sentro ngayon ng parang gagamitin ng Panginoon sa buhay nila para siya ay i-priority niya ang Panginoon sa kanyang buhay. Amen? Sapagkat bunga ng kanilang pagsasama, pagmamahalan ni Ate Jonah, ang anak at niregalo ng Panginoon yung bata sa kanila. Amen? Tayo rin, mga kapatid, yung mga nag-aasam na magkaroon ng asawa. Sino pong nag-aasam dito? May desire. Parang ayaw ni Kuya Wendell yata. Di ba? Naniniwala ba kayo sa perfect will ng Lord? Amen? Pag perfect will ng Lord, aantayin nyo talaga yung ibibigay ng Lord sa buhay ninyo. Kung minsan pa nga, itatabi na lang ng Lord yun eh. Amen? Oo. Di ba? Pero kung mag-shortcut ka, kung minsan kasi ang tao, naku, teka, mukhang lalagpas na ako sa kalendaryo. Maghanap na siya. Yun na lang, bahala na. Siya na lang. Hindi na yun. Di ba? Pwede nang pagtsagaan daw, sabi ni Kuya Wendell. Di ba? Kaya maraming pagsisisi tuloy yung tao dahil ganun-ganun na lamang. Pero kung tinanong mo si Lord, Lord, ano po yung plano mo sa buhay ko? Hindi mo po tinanong si Lord, ang plano ng Panginoon para sa buhay mo, kaya ni Paul. Amen? Na hindi ka na mag-aasawa pala. Magpo-full time ka na. Kakayanin mo ba? Ay, ito pala si Kuya Paul. Amen?
Paano kung gano'n ang plano ng Panginoon sa iyo? Natanong mo na ba yung kay Lord? Lord, ano yung plano mo sa akin? Ako ba ay magkakaroon ba ng asawa o hindi? Ako ba ay talagang magpo-full time na lang ako, single na lang akong maglilingkod sa iyo? Kung minsan siguro hindi tayo natatanong ng gano'n kay Lord, magtanong tayo mga kapatid. Amen? Kung minsan iniisip natin, Lord, nagkakaputi na yung buhok ko. Hanggang ngayon, hindi mo pa ipinapakita sa akin yung magiging partner ko sa buhay. Amen? Pero, nais ang Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Perfect will lagi. Amen? Yung will ng Lord ang manaig sa buhay natin. Amen? Pag hindi po perfect will ng Lord, mga kapatid, prepare for the consequence. Marami pong consequence. Maraming struggle, maraming basta marami. At gusto niyo pong danasin yun, sa akin, hindi na po. Amen? Minsan na tinuruan ako ng Panginoon at yung pamamalo ng Panginoon sa buhay ko, Lord, ayaw ko na. Kasi ang sakit pala ng 2x2. Mapalo ng 2x2. Ang hirap pala. Sino pong gusto makatikim ng 2x2? Diba? No, amen. Yes. Kaya nga, I would rather go for perfect will of God. Aantayin ko yun. Sabi nga ng Habakkuk 2:3, bagamat mayroong pagdidelay o manatili ka dahil darating yan sa tamang panahon. Amen? At habang ikaw ay nag-aantay, sabi ng Isaiah chapter 40 verse 31, amen? Mag-aantay ka. At habang nag-aantay ka, magpalakas ka kay Lord. Amen? Magpalakas ka kay Lord. Habang nag-aantay ka. At lalo mo mananamnam. Bakit nais ng Panginoon na tayo po ay mag-antay at magpalakas sa Panginoon? Sabi niya, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. Renew their strength. Magpalakas sa Panginoon. Dahil hindi mo kakayanin ang mag-antay. Tingnan mo po, imagine niyo mga kapatid, 2 years contract ka. Wala, basta mo na lang. Wala ka nang ginawa everyday na iniiris mo yung araw. Amen? Binabantayan mo na lang, yan, ginuguhitan mo. Marami ako nakikita ganon. Kung minsan nagpupunta ako sa mga bahay-bahay, kwarto-kwarto, meron silang kalendaryo, punong-puno ng X eh. X, ganon eh. Yung pala binabantayan nila yung araw. Makikita nila pag puno na yung kalendaryo, sabihin, malapit na silang umuwi. Amen? Alam niyo mga kapatid, napakahirap ng ganon. Amen? Sigurado yung may tamang homesick yun, mga kapatid. Amen? Pero pag ikaw ay magpalakas sa Panginoon, maging abala ka sa gawain ng Panginoon, amen? Abala kang maglilingkod sa Panginoon, mamaya, dumating na yung kasagutan ng Panginoon sa buhay mo habang ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Amen? Nais ang Panginoon sa buhay natin, mga kapatid, na huwag po natin aksayahin yung buhay natin, kundi aksayin natin sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa Panginoon. Amen? Ito po yung napakahalagang mangyayari sa buhay natin na mangyayari dahil ito po yung kalooban ng Lord sa buhay natin. Amen? Huwag po tayong mag-shortcut. Huwag po nating asamin na kuminsan sa buhay natin, nasisilaw tayo eh. Alam niyo po, ang kalaban, talagang mag-aahain yan sa buhay natin. Amen? Hindi ko mo, Kuya Windel, magandang babae, yun na yung nais ng Lord sa buhay mo. Amen? Tanungin mo si Lord, Lord, siya ba talaga? Di ba? Tanungin mo. Si Lord. At si Lord ang nakakaalam nun. Sasabihin niya sa'yo dahil meron kang relasyon sa Kanya, talagang kakausapin ka ng Panginoon. Amen? Mga kapatid, kung minsan hindi natin kasi nagagawa yung makipag one-on-one kay Lord. Amen? Subukan natin mga kapatid, magkaroon tayo ng quiet time with the Lord. Mag-pray tayo ng mataimtim na panalangin at kausapin natin ang Panginoon at manahimik tayo at antayin natin ang Lord na mangusap sa atin. Kakausapin niya tayo. Amen? Pag nangyari yan, mga kapatid, napakaganda po nung buhay natin. Bakit? Every time na mayroon kang something, nilalapit mo sa Panginoon, ang Lord ang sumasagot sa buhay mo. Amen? So, nakakaroon ka ng tamang direksyon sa buhay mo. Amen? Maraming offer ang mundong ito, mga kapatid, sa buhay natin.
Pero ang tanong, is it the perfect will of God or your own will? Amen? If it is your own will, that is to be permitted by the Lord, pero maganda ka sa consequence. Amen? Maganda ka. Ngayon ay kumpleto ang buhok mo. Mamaya, pag pinili mo yan, ay, bakit natawa si Ate Jonah? Ay, alam niyo po yung perfect will ng Lord. Kung ikaw ay naghahanap ng palatandaan, tanungin mo o tignan mo yung sitwasyon mo sa Panginoon. Ikaw ba ay lumalago? Maganda ba yung spiritual life mo? And then, yung nasa kalooban ka ng Panginoon. Amen? Yun po yung palatandaan doon, mga kapatid. Maganda yung spiritual life mo. Lalong gumaganda ang relasyon mo sa Diyos. Amen? Sa magitan marahil ng sitwasyon mo na yon, ng trabaho mo na yon, yung present na sitwasyon mo, dahil maganda yung relasyon mo sa Diyos. Then, doon ka magde-decide, mga kapatid. Amen? Maraming alok yan, mga kapatid, lalo na yung mga binata. Amen? May girlfriend ka ngayon, si Satan mag-aalok ng iba yan. Amen? Mag-aalok ng iba yan. Hanggang sa multiple choice na yung gagawin ni Satan sa iyong buhay mo. Amen? Hanggang sa doon sa dulo, none of the above. Di ba? Ay, sa ating mga kapatid, bilang Kristiyano, nagtatanong tayo sa Panginoon, Lord, siya ba yung magiging kapartner ko sa buhay? At the start ng ikaw ay magplanong ligawan ng isang babae, tanungin mo muna si Lord. Otherwise, sayang lang yung pera na magagastos mo. Siyempre, pag maliligaw ka, sayang lang yung pera. Sayang din yung time mo, nagigising ka na madaling araw dahil panggabi siya. Kailangan mo regaluhan ng tsokolate, bulaklak, di ba, Telen? Oh. So, sayang lang. Kagaya ko, mga kapatid, kaya sabi ko sa inyo, nangyari sa buhay ko yun. Kailangan kong puntahan siya ng madaling araw para magdala ng bulaklak. Amen? Yung pala, hindi pala yung babaeng para sa akin. Di ba? Sayang yung mga muta ko na lumabas. Di ba? Sayang yung puwiyat ko, sayang yung pagod ko. Wala pa akong sasakyan noon, pupuntahan ko doon sa hospital. Magpapanggap pa akong delivery man. Oo, magti-t-shirt lang ako na parang gusgusin, na tapos bibili ako ng flowers, tapos sasabihin ko sa gwardiya, I am a delivery man. Sabi ko gano'n sa kanya, can you give me 5 minutes to deliver this flower? Sige, 5 minutes. Sabi niya, takbo ko. Tatakbuhin ko yun. Tapos ibibigay ko doon sa akin nililigawan. Yun po yung aking panimula dito sa Saudi Arabia. Hindi po ako nanligaw sa Pilipinas, dito po ako unang nanligaw. Saudi Arabia at the age of 24. Amen? So, yung pala ay hindi para sa akin yung babae na yon. Amen? Sayang lang yung mga binigay kong chocolate sa kanya. Amen? Sayang lang yung mga tawag-tawag ko sa kanya. Amen? Pero kung ikaw ngayon pa lamang ay tinanong mo si Lord, sasabihin ng Lord kung sino yung magiging partner mo sa buhay. Amen. Hindi ka na masasayang. Hindi na masasayang yung time mo, hindi masasayang yung pera mo, hindi pa rin masasayang yung mga muni-muni mo. Na maraming beses sa buhay mo na maraming gabing hindi ka nakatulog dahil naiisip mo siya. Amen? Oh. Ito po yung isa rin na pagbabago ng ating kaisipan, mga kapatid. Tuturuan tayo ng Panginoon. Amen? Dahil sa pagtuturo ng Panginoon na salita ng Diyos, dito ka mamumulat sa katotohanan. Amen? Malalaman mo na yung pamantayan ng Panginoon. Alam niyo, mga kapatid, kung alam ko lang yung pamantayan ng Panginoon, ba? Kung alam ko lang noon pa, mga kapatid, hindi na ako nagsayang ng mga panahon, ng oras, ng reals. Di ba? Hindi na. Dahil alam mo na. Alam na. Kung alam ko lang noon, kasi dadarating sa buhay natin yun, mga kapatid. Lord, sino ba yung magiging partner ko sa buhay? Ibibigay ng Lord eh.
indirectly, kuminsan bibigyan ka ng salita ng Diyos para mailid ka doon sa babae o kumabay niyan. Sa mga babae naman, lalaki. Amen? Ililid ka ng Lord sa buhay mo, kapatid. Ito po yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Nagkaroon ka ng relasyon, i-claim mo yan. Lord, ikaw ang aking tatay, ikaw ang mas nakakapatid, nang para sa akin. Amen? Sa pamamagitan niyan, mga kapatid, tuturuan tayo ng Panginoon. Amen? Kaya nga, napakahalaga sa buhay natin na tayo po ay mamold sa salita ng Diyos. Malalaman mo yung pamantayan ng Diyos, then ikaw ay makakilos ayon naman sa perfect will ng Lord sa buhay mo. Amen? Wala nang masasayang. Instead na ngayon ay kumpleto pa yung buhok mo, ay mamimintin mo makumpleto yung buhok mo. Amen? Kasi kung hindi perfect will ng Lord yan, sa kaiisip mo na kaiisip dahil hindi talaga kayo, hindi ka talaga kayo magkakasundo dahil talagang hindi kayo para sa isa't isa. Amen? Huwag ginang antayin yung kakaway ka doon sa airport, tapos kakawayan ka ng ganon. Amen? Nangyari sa buhay ko yun, mga kapatid. Sayang lang. Biruin mo yun, tinakbo ko yung airport. Wala akong sasakyan noon, nagtaksi na lang ako. Amen? Padala pa ako ng tsokolate sa kanya, kung ano. Sayang, Sayang. Di ba? Tapos mayroon pa kaming engagement ring. Sayang. Amen? Binili mo yung gold. Magkano gold ngayon? 161 real. Sayang. Di ba? Kaya tanongin pa lamang, tanongin mo na si Lord. Lord, sino po yung magiging partner ko sa buhay? Antayin mo yon. Hanggat hindi sumagot si Lord, hanggat hindi pa niya ibinibigay sa iyo, antayin mo. At habang ikaw ay nag-aantay, sabi ng Lord, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. Magpalakas ka kay Lord. Amen? The more ka nagpapalakas kay Lord, baliwala sa iyo yung pag-aantay. Amen? Nakakayanan mo ang mag-antay sapagkat nagpapalakas ka kay Lord. Ibinabaling mo na lamang yung pag-aantay mo sa magitan ng paglilingkod sa Panginoon, pagsunod sa Panginoon, at si Lord mismo yung sasagot sa iyo. Amen? Kung minsan, hindi binibigay ni Lord agad-agad sa buhay natin yung ating tinatanong dahil hindi pa handa yung puso mo. Amen? Nais ang Panginoon na maging handa yung puso natin. Parang parang panliligaw yan, mga kapatid. Sino po yung nakaranas na ng ligaw na, sige, magsibak ka ng kahoy muna dyan, magiging pa ng tubig. Susubukan ka muna. Amen? Si Lord ganun din, mga kapatid. Susubukan niya tayo. Kung ikaw ay talagang karapat-dapat. Amen? Na makatanggap ng kanyang kasagutan. Amen? Dahil ang mga bagay na hindi karapat-dapat sa atin, hindi pa niya ibibigay sa buhay natin. Bakit? Sabi ng James chapter 4 verse 3, ipagyayabang mo yun. May sino mapapatiriwari ka lang, magiging masama yung buhay mo pag ibinigay ng Lord. Alam mo ng Lord yun, mga kapatid. Amen? You ask and receive not because you ask amiss, that you may consume it upon your lust. Amen? So makikita po natin, mga kapatid, hindi ipagkakalob ng Lord sa buhay natin dahil batid ng Lord, kung ibinagkalob niya sa iyo on the spot, alam niya mangyayari. Pero pag ikaw ay handa rin yung puso mo, alam ng Lord yon, ibibigay din niya. Amen? Kaya no wonder, mga kapatid, na tayo lumalapit sa Panginoon, mayroon siyang category lagi sa buhay natin. Wait, yes, or no, ang sasabihin ng Panginoon. Pero yan dapat, mga kapatid, ay malaman natin yan pag tayo po ay nakikitungo sa Panginoon. Amen? Para po magkaroon tayo ng direction sa buhay natin. Sabihin natin, may nakilala ka, Kuya Jeric. Yan. Kilala ka babae, Lord, siya ba yung partner ko sa buhay? No, sabi ni Lord. Hindi, no. Tapos na. Di ba? Hindi ka na mag-iisip ngayon, hindi ka na magpaplano ngayon na yung pinaplano mo, regaluan siya ng kung ano-ano, wag na. I-reserve ko na lang doon sa aking talagang tunay na partner. Amen? Kaya tinuturuan tayo, mga kapatid, para sa ganon, makapag-prepare tayo, mga kapatid. Malaman natin yung pamantayan ng Diyos upang hindi na masayang yung panahon natin. Amen? Kaya yung nagtitiis sa Panginoon, nag-aantay sa perfect will ng Lord, talagang magbubunga mo yun, mga kapatid. Amen? Pero kung pipiliin mo na ikaw ay lumabas sa perfect will ng Lord, marami pong consequence na mangyayari sa buhay mo. Amen? Amen, mga kapatid?
Are you ready now to change your mind? Amen? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen? Tayo po'y magsitayo, mga kapatid. Ang desisyon natin ay kailangan ng Diyos sa oras na ito, mga kapatid. If you will not decide yourself to follow the Lord, hindi mo kakamtan ang tunay na pagbabago. Amen? Ang pagbabago ng kaisipan ay sadyang nais ng Panginoon na mangyari sa buhay natin sapagkat nagsisimula tayo mag-isip ayon sa ating mga nakikita, naririnig, nararanasan, nararamdaman. Kung ang ating isip ay naka-intune sa Diyos, punong-puno ito ng salita ng Diyos, then makakapag-decide tayo ng tama. Hindi tayo mapapahamak. Yun po yung kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Sino po ang nais na sumunod, Panginoon? Lord, kayo po ang nakakabatid ng puso ng bawat isa. Lord, anuman, Panginoon, yung isip ng bawat isa, Panginoon, ito man ay nalason ng kamunduhan, nalason ng mga sitwasyong hindi ayon sa iyo, Panginoon. Mga kaalaman, Panginoon, na natutunan namin na hindi ayon sa iyo, sapagkat, Lord, binihag ng kamunduhan ang aming mga isip upang hindi kami makapag-isip, Panginoon, hindi kami makapag-desisyon na ayon sa iyo. Lord, sa oras na ito, nais namin, Panginoon, na isuko ang aming mga buhay. Patuloy mo, Panginoon, na operahan ang aming mga isip, Panginoon, upang, Lord, punuin ito ng mga salita mo upang magkaroon kami ng tamang pamantayan. Lord, let the power of your love ay mangyari sa buhay namin, Panginoon. Ayaw mo, O Diyos, na makasunod kami sa iyo, Panginoon. Sa pamamagitan, Panginoon, ng kapangyarihan ng iyong pag-ibig sa buhay namin, na patuloy namin maiisip, Panginoon, sa buhay namin. Lord, ito po'y dumating at magkaroon ugat ng kapangyarihan sa buhay namin, Panginoon. Hallelujah. Lord, I come to you. Let my heart be changed. Renew, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, hold me close. Let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see your face to face, the knowledge of your love as you live in me.
will have hope in my life, in living every day. By the power of your love, Holy Ghost, Holy Ghost, let your love surround me. Bring me in, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Panginoon, turuan niyo po kami na hindi kami, Panginoon, i-control ang aming mga emosyon. I-control, Panginoon, ang aming mga nakikita. I-control, Panginoon, ang mga nanirinig. Kundi, Lord, kami, Panginoon, na mag-control ng bawat emosyon namin, ang bawat nakikita namin, ang bawat naririnig namin, ayon sa katotohanan ng itinuturo mo sa amin, Panginoon. Lord, binigyan mo kami ng kapangyarihan ayon sa iyong salita. Na anuman ang ayong makita, anuman ang ayong marinig, anuman ang ayong maramdaman, Lord, mananaig, Panginoon, ang katotohanan. Mananaig, Panginoon, na panindigan namin, Panginoon, sa pamamagitan ng katotohanan, sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon. Lord, kung papaano kami, Panginoon, sinakop ng mga katuruan sa kamunduhan, hindi pa huli ang lahat, Panginoon. Turuan niyo po kami, Panginoon, ng tamang pamantayan namin sa buhay. Turuan niyo kami, Panginoon, ng mga salita mo upang yan, Panginoon, ang siyang mangontrol, Panginoon, ng aming mga buhay at maglinis ng mga lason sa aming isip at puso, Panginoon. Lord, turuan mo kami ng iyong pag-ibig. Pag-ibig na matatagpuan namin sa iyong salita. Turuan mo kami, Panginoon, ng kapangyarihan ng iyong pag-ibig na matatagpuan sa iyong salita. Lord, lahat ng bagay ay manggagaling sa iyong salita. Hayaan mo, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong pag-ibig ay matagpuan namin sa iyong salita. Habang kami, Panginoon, ay nagsusubaybay sa mga gawain mo, Panginoon, na kung saan napapag-usapan ang iyong salita. Lord, natuturuan mo kami. Nahihil kami, Panginoon, sa aming mga pagkalason, sa mga makamundong bagay na nasa amin. At Lord, patuloy mo, Panginoon, na ihain sa buhay namin at turuan niyo kami, Panginoon, na magkaroon ugad na pagsisikap, na hanapin ang katotohanan, hanapin lagi, Panginoon, ang nais mo, ang kalooban mo sa buhay namin. Sapagkat, Lord, matatagpuan namin ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng iyong salita. Malalaman namin, Panginoon, yung tama at mali. Magkaroon kami ng tamang pamantayan sa buhay sa pamamagitan ng salita mo. Lord, ayaw mo, O Diyos, na Lord, maituwid namin, mapalitan namin, Panginoon, ang aming mga isip sa pamamagitan ng mga salita mo, Panginoon. Lord, palayain niyo po kami. At salamat, Panginoon, dahil sa gabing ito, inumpisaan mo yung nais mo, Panginoon, na kalayaan sa buhay namin. Yung tamang kalayaan, Panginoon, na ayon sa iyong salita. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, sapagkat ang salita mo, Panginoon, ang siyang namin po narinig at naunawaan.
At kayo, Panginoon, ang nangungusap sa buhay namin. Salamat po, Diyos. Ayaw mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay hindi lamang natuto, kundi, Lord, napatid namin, Panginoon, ang pamantayan mo sa buhay. At Lord, bigyan mo kami ng kakayahan para may apply namin ito sa buhay namin. Ayaw mo, Panginoon, na ito po, Panginoon, ang maging basihan namin, pamantayan namin sa buhay upang makalakad kami ayon lamang sa iyo. At Lord, ayaw mo, Panginoon, na mayroong naaksayang panahon sa buhay namin. Naaksaya yung pera namin. Naaksaya, Panginoon, yung mga oras namin. Lord, ituwid mo po ang aming mga buhay. Umpisaan niyong operahan, Panginoon, ang aming buhay, ang aming isip, ang aming puso. At Lord, ituwid niyo po kami, Panginoon, na bigay kami kay Panginoon ng bagong isip at bagong puso upang kami, Panginoon, ay makapamuhay na may kapayapaan, kagalakan, na punong-puno, Panginoon, ng pag-ibig. Salamat po, Diyos, sa gabing ito, na kung saan, O God, kami ay inutusan mo na hindi na, Panginoon, manaig sa amin ang kamunduhan, kundi, Lord, magpabago ng aming mga kaisipan at sumunod, Panginoon, sa iyong kalooban lamang, Panginoon. Salamat po, Diyos, dahil ito ang salita mo, Panginoon, na inihain sa amin. Salamat sa kapangyarihan ng iyong salita, Panginoon. Salamat po, Diyos, dahil binigyan mo kami, O God, ng pamantayan sa buhay namin na sumunod sa iyo, Panginoon. Ibinabalik namin ang lahat ng ito, Panginoon, na may papuri, pagsamba, pagdakila, sa tanging pangalan mo lamang ang lahat na nagnanais sa sumunod sa iyo at handa ng sumunod sa iyo, Panginoon, ay magsasabi lang, Amen. Praise the Lord.